Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagpapasimula nitong ating nobena sa paghahanda natin, sa pagsalubog natin sa ating Mesiyas, ang anak ni Maria, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kapanganakan. Kaya upang maging marapat tayo sa banal na pagpapasalamat na tayo ay kinalingan ng Diyos sa pamagitan ng ating mahal na ina, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbubukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan upang sa pagkapawi ng karimlan, mayayag sa pagdating ng iyong anak na kami nga'y mga anak mo sa kaliwanagan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan, at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalaginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kabagat, kami Panginooy iyong kawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng puot, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang lahat po ay magsitayo. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mag-sign of the cross po tayong lahat. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga sa ating lahat, Magandang umaga po, Bishop. sa ating Parish Priest Father Ben at Vicario General, sa ating kasamang pari dito, si Father Gadi at si Father John, at sa inyong lahat ng mga naglilingkod dito sa sanctuaryo, sa altar ng ating Panginoon. Tayo ay nagpapasimula itong ating tradisyon bilang mga Pilipino, ang pagsakripisyo ng ating tulog para sa pagsalubong natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, gaya ng tilaok ng manok. Sinasalubong ang bukang liwayway si Jesus, ang ating bukang liwayway, dahil siya yung ilaw na tinatawag ni Juan Bautista sa ating Ebanghelyo. Sabi ni Juan Bautista, kailangang magpatotoo tayo, at ang pagpapatotoo ay ang liwanag. Para makita mo ang katotohanan, kailangang maliwanag. Hindi lamang maliwanag ang ilaw, kundi maliwanag pati ang iyong pag-iisip, maliwanag ang mga pangyayari, maliwanag ang mga salaysay, maliwanag ang mga sinasabi, para ang patotoo at makita ang totoo. At tayo ay mga katiwala, at ang mabuting katiwala ay namumuhay sa katotohanan. Bilang pamumuhay sa katotohanan, maliwanag, hayag ang ating buhay. Transparent ang buhay natin. Walang tinatagong mga madidilim na mga sulok. Walang tinatagong mga madidilim na mga sikreto
Lahat ng sekreto ay nangyayari sa dilim. Lahat ng mga karamihang kasalanan natin ay ginagawa sa dilim. Kaya tayo ay tinatawag bilang mga katiwala ng Diyos, mamuhay sa liwanag ni Kristo. So nandito na tayo sa dulo nitong first part ng Adbyento. First part ng Adbyento ay ang paghahanda natin sa ikalawang pagdating ni Jesus bilang hukom at manunubos natin. Ito yung first part nitong Advent at bukas 17, yun ang ating proximate na paghahanda doon sa kanyang kapanganakan. At habang inaantay natin siya, kailangan tayo ay hinahanda talaga natin ang ating sarili. Hinahanda natin ating sarili na maging maliwanag ang ating buhay. Kahit na anong handaan, kahit anong handaan ang ginagawa ninyo, mapa-birthday, mapa-anniversaryo, o kahit na Christmas party lang, mayroon talagang ilaw. Kasama yon sa preparasyon, ang ilaw. Either romantic na lighting or mga disco lighting or mga kung ano pang mga exotic na lighting. No, basta may lighting talaga yan. Hindi mawawala sa mga setup. No? Sa lahat ng uri ng setup na ginagawa natin sa mga paghanda ng isang venue, kasama sa setup is yung lighting, no? Nagdadagdag hindi lamang ng ambience, kundi talagang kasama siya sa paghahanda ang ilaw. At so ito sa atin, sa Pilipinas, yung ilaw natin is yung mga parol. No? Yan ang ating ilaw noon, ng ating mga ninuno. Yung kanilang mga lampara, yung kanilang mga kandila dahil sa ganitong madaling araw ay mahangin dahil nga sa amihan. So mahangin kaya nilalagyan nila ng proteksyon dahil wala pa namang kuryente noon. So nilalagyan ng proteksyon at yung proteksyon ay ginawa nila ng art. No? At yun ang art ng mga parol. No? Ganun ka artistic ang mga ninuno natin. Hindi lamang basta na lang nagdala ng ilaw sa sulo o sa lampara, kundi ginawa nila ito ng art at naging parol. Ito'y bahagi ng paghahanda natin bilang mga Pilipino na ang liwanag ay talagang kasama sa atin paghahanda. Sa pagdaan ng panahon, na-focus lang tayo doon sa art, sa artistic side, na-focus tayo doon sa kanang liwanag. Pero nawala tayo doon sa liwanag ni Kristo. Yung simbang gabi natin ay nag-develop, ang ating simbang gabi na-develop, naging kultura, naging tradisyon, itong ating simbang gabi, na pati ang Roma ay nagbigyan tayo ng pahintulot na gawin ito, na festive, no? Dahil nga sa ating isang kultura ng paghahanda. No? Kultura natin mga Pilipino is, yung paghahanda natin is talagang festive. No? Mas festive pa ang paghahanda kaysa sa araw mismo ng piyesta sa Pilipinas. No? Mas magarbo yung Vesperas kaysa sa araw mismo ng piyesta. Mas magarbo yung pabesperas ng kung ano man, either kasal, binyag, kaysa sa doon sa mismong
So ito yung kultura natin, no? Very festive yung ating pagkahanda. Pero tayo ay pinapaalalahanan na ang dapat talaga natin kuan is yung event mismo, no? Yung event mismo ang dapat talaga nating itinutuon ng ating sarili. Na dapat ay hindi tayo malihis doon sa liwanag. Karamihan sa atin is naging artistic na lang yung liwanag, pero nawala yung focus natin doon sa totoong liwanag, sa totoong mensahe. Kung tayo ng Misa de Gallo, simbang gabi, so nagiging concern na lang natin is yung Misa de Gallo, simbang gabi, pero hindi lahat naman talaga ay nangungumunyon sa misa. No, ang kuwan na lang natin ay basta nakapagsimbang gabi ako, ay nakapag-Misa de Gallo ako, nasuot ko yung aking bagong jacket, suot ko yung aking bagong sweatshirt. Nagkumunyon ba? Nasaan yung event? Ano ba talaga yung event? Ang event is yung pakikipagtagpo natin sa ating Panginoong Jesucristo. At saan tayo nakipagtagpo sa Kanya? Hindi lamang dito sa salita ng Diyos, kundi doon mismo sa Kanyang presensya, sa Kanyang katawan at dugo. So ito yung ating pakikipagtagpo talaga doon sa event. Ito talaga yung highlight. No, pero dalasan ay hindi nagagawa. Bakit? Ay dahil hindi ka nakapagkumpisal. Bakit hindi nakapagkumpisal? Hindi pa kasal. Maraming inaasawa pero walang kasal. Bakit hindi makapagpakasal? Ay yun nga, maraming ang asawa. Ay hindi ka na Katoliko dyan, maraming asawa. Ang Katoliko ay isang asawa lang, ikaw ay maraming asawa. Muslim yan. Muslim tapos pumasok sa kwan, no? So dapat ay maging malinaw sa atin ang ating paghahanda, maliwanag sa atin ano ba talaga itong pinagdiriwang natin. No? Tayo ay mga katiwala, pero kung ikay katiwala na hindi mo alam kung ano yung iyong ginagawa, ay maliligaw tayo. No? Ito yung sinasabi sa atin sa unang pagbasa. Kailangan alam natin ano yung kalooban ng Ama para sa atin. Ano yung kalooban ng Diyos na dapat nating ginagawa. Hindi lamang tayo basta gawa lang ng gawa dahil nakaugalian, basta nakasanayan. Nawala naman sa ating loob yung ating ginagawa ay nagiging palabas na lang yung ating ginagawa. Hindi na siya nagiging totoong kapanipaniwala. So hindi na tayo nagiging totoong katiwala kung puro palabas yung ating gawa. No? Para nasa theater ka na lang yan. Maraming ang ilaw pero hindi naman talaga totoo. Dahil puro palabas lang. So kailangan na sa paghahanda natin, maliwanag na paghahanda, pero tumatagos sa kalooban natin yung ating hinahanda. At paano natin tatagos sa kalooban ito? Alamin natin ano ba yung esensya ng pagdiriwang. Ano yung essence, ano yung buod, ano yung nilalaman talaga. Ano ba talaga itong laman ng ating pagdiriwang. At ito yung pakikipagtagpo sa kay Jesus. Sa loob ng 9 na araw na ito, talaga bang tayo nakikipagtagpo kay Jesus o nakikipagtagpo ka lang sa kadate mo? Ano bang ginagawa natin sa pagsimbang gabi natin, Misa de Gallo natin? Tayo ba'y makikipagtagpo sa ating Diyos o makikipagtagpo ka lang sa iyong ninong-ninang? Sino bang kinakatagpo mo sa araw ng Pasko? Ang Diyos o ang regalo?
ang Diyos o ang bonus? Kaya itong mga kumikinang-kinang na mga palamuti sa atin, maganda pero kadalasan ay na dadivert ang ating focus sa totoo, sa katotohanan, sa essence ng ating pagdiriwang. Kaya bilang mga mabuting katiwala ng ating Panginoon, huwag nating basta na lang ginagawa ang bagay-bagay na walang pagninilay, walang darasal ng taimtim, pakikipag-ugnay sa Diyos. Yun ang totoong pagdarasal. Hindi lang yung basta walang tayo na walang pakikipag-ugnay sa Diyos dahil ito ang ating pinaghahandaan. So nawa itong ating 9 na araw na paggising ng madaling araw, pinuputol natin ng maaga ang ating pagtulog, ay sana nga ay ginagawa natin ito upang makatagpo natin ang Diyos at matagpuan tayo ng Diyos. Magkaroon tayo ng encounter, totoong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nang sa ganon, ang ating Pasko ay hindi lang Pasko na kabahagi ng kalendaryo. Ang ating Pasko ay hindi lang Pasko na basta daraan yan. Matatapos din yan. Hindi lang ganon. Kundi Pasko na taon-taon ay mayroong bunga sa buhay natin. Magkakaroon ng bunga. Ito yung gusto nating Panginoon sa atin. Dapat tayo'y namumunga taon-taon. Namumunga ang ating pananampalataya. Namumunga ang ating pagiging buhay na katiwala. Namumunga ang ating pagiging totoong mga anak ng Diyos. Namumunga, lumalago, namumunga tayo ng kabutihan, nakakagawa ng mabuting aksyon sa kapwa, gumagawa ng mabuting mga halimbawa sa kanyang mga anak, mabuting halimbawa sa mga kapitbahay, mabuting halimbawa sa sambayanan. Ito ang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos, na tayo, sabi ni Jesus, mamunga ng sagana. So yung ating Pasko sana ay hindi lamang maging sagana sa pagkain, sagana sa regalo, sagana sa, yun ay puro papasok. Kailangan ay mamunga tayo palabas. Ang bunga, walang bunga sa loob. Ang bunga ay sa labas. Mamunga tayo ng kabutihan, sa paggawa ng kabutihan, dahil ngayon ay taon ng mapagmahal na paglilingkod. Mabunga tayo ng mabuting mga gawa. So maging Pasko naman ito, maging Pasko nawa ng maliwanag na pamumunga natin ng kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang sa araw ng Pasko, kundi sa lahat ng araw ng ating buhay, nawa tuloy-tuloy ang pagdaloy ng ating mga mabubuting gawa, ang pag-usbong ng mga bunga ng ating kabutihan sana, lalo pa sa ating mga magulang, para ang kanilang mga anak ay talagang magabayan na matuto rin ng mabuting paggawa ang kanilang mga anak, mga tatay. Kayo ang dapat maging halimbawa ng iyong mga anak. Mamunga kayo sa inyong mga anak ng pagdala ninyo sa kanya dito sa simbahan. Nawa ang mga tatay natin ay maging masigasig sa pagdala ng kanilang mga anak sa simbahan. Dahil yun talaga ang tumatatak sa mga
kabataan. Ito yung unang araw ng simbang gabi ay para sa kabataan. No? Kaya yung ating kung dito ay collection ay para sa kabataan. No? So sana'y mamunga itong mga magulang natin, hindi lamang maraming anak, kundi mamunga ang kanilang ginagawa na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Sa ganun, ang susunod na henerasyon ay ganun din. Maipapasa nila yung mga kabutihang minana nila o nakita nila kanilang natularan sa kanilang mga magulang. Dahil ito ang paglago ng ating simbahan. Pinapasa-pasa natin ang ating hindi lamang tradisyon, hindi lamang kultura, kundi ang kabutihan natin para ang liwanag ng Diyos ay totoong nananatili sa atin. Ang liwanag ng Diyos ay totoong gumagabay sa atin. Ang liwanag ng Diyos ay totoong suma sa atin. Ang lahat po ay magsitayo. Dumulog tayo sa ating Ama na siyang nagsugo ng kanyang anak na si Jesus bilang liwanag na nagpapatutuo sa atin. Tulad ni Jesus, magningas nawa ang ating mga puso pang tayo maging liwanag na handog sa ating kapwa. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, maging liwanag nawa kami sa aming kapwa, Panginoon. Maging liwanag nawa kami sa aming kapwa, Panginoon. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang sila'y maging maningas na halimbawa sa sambayanan sa pagiging mabuting katiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging liwanag nawa kami sa aming kapwa, Panginoon. Para sa mga lider ng ating bansa at pamayanan, upang sila ay maging masigasig sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging liwanag nawa kami sa aming kapwa, Panginoon. Para sa mga may sakit, upang sila ay magtamo ng kagalingan at maging tagapagpatao sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging liwanag nawa kami sa aming kapwa, Panginoon. Para sa lahat ng Kristiyano, upang sila ay magsumikap na maging mga mabubuting katiwala at magalap sa kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging liwanag nawa kami sa aming kapwa, Panginoon. Para sa mga pamilya, upang ang mga magulang ay magsilbing ilaw ng tatanglaw sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging liwanag nawa kami sa aming kapwa, Panginoon. Para sa mga lumisan na sa mundong ito, upang sila ay makatagpo ng liwanag ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging liwanag nawa kami sa aming kapwa, Panginoon. Amang mapagkalinga, sa pagkakaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, ay matunghayan nawa namin ang maningas mong liwanag na nagpapatotoo sa buong sannilikha. Tularan nawa namin si Jesus na kami ay maging iyong mabubuting katiwala at liwanag sa aming kapwa. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ng aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Humanay na po ang mga magsisipag-alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may hain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa tinatag ng iyong anak at sa pagkinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Sa sinugo mo upang iyong matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakisama niya ay puspusang magniningning. Ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel ang siya at ng papurit sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na kapangyarihan. Pupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Sana, o sana, sa kaitaasan, palang naparirito, ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaysa pamagitan ng Espiritu, gayong banal mga kaloob na ito, pampara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay,
Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalin namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay, tangkalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol. Kaisa ni San Fernando ng aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Buong pag-ibig natin ngayong awitin ang panalangin tinuro ni Kristo sa atin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang tulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kaharian, pangyarihan at kapurihan, yun at magpakailanman, yun at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Sa amin, alis makasala sandibutan, awa ka sa amin, pero ng Diyos, nag-aalis kasalanan at sanlibutan, pagkaloob mo sa amin kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, kumain tayong dala ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.